Ako po si Monet ng Iloilo. Isang pangyayari sa buhay ko ang tumatak sa isip ko. Panahon yun na medyo bata-bata pa ako, 25. Mula sa Maynila ay lumipat kami sa probinsya, sa bahay ng lola ko na nanay ng tatay ko. Wala na kasing kasama si lola. Kaya hiniling na doon na muna kami pumisan sa kanya. Kami nila nanay, tatay at isang kapatid kong lalaki. Sobrang nanibago po ako sa lugar, pero pinilit ko pa rin na masanay. May nakilala po ako ron na lalaking kaidaran ko, si Kadyo. Hindi po siya kapitbahay ng lola ko, pero sa lugar din daw na yun siya nakatira. Nagkakilala kami nang minsang tulungan niya ako maiahon ng bike ko sa malalim na lubak. Hinatid pa niya ako hanggang kina lola. Mula noon, lagi niya na akong pinupuntahan sa bahay ng lola ko. Ang tatay ko naman, pinapaiwas niya ako dahil hindi raw niya kilala si Kadyo. Ang tagal niyang tumira sa lugar na yon. Doon siya ay sinilang at nagbinata. Sabi ko naman kay tatay, baka bago lang si Kadyo sa lugar na yon, kaya hindi niya kilala. Mukha naman ka akong mabait dahil tinulungan nga ako. Hindi naman nanliligaw sa akin si Kadyo. Basta nakikipagkwentuhan lang, nakikipagkaibigan. Ganun lang talaga. Si lola nung panahon na yon ay mahina na ang katawan niya at madalas nang dapuan ng sakit. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mahiga sa banig ng karamdaman. Isang gabi, nang isasara ko na ang bintana namin, ay nagulat ako dahil nakita kong nakatayo sa labas ng bakuran si Kadyo. Nang makita ko siya ay parang nagulat siya, pero kumaway, kaya lumabas ako. Tinanong ko kung anong ginagawa niya ron, gabi na. Sabi niya, napadaan lang siya kasi may pinuntahan siya malapit sa amin. Tapos nagpaalam na rin siya. Ilang beses ko pa siyang nakita na umaaligid sa bahay namin nung may sakit si lola. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang kasi lagi naman siyang may dinadahilan. Nang mamatay si lola, ay doon lang din ibinurol sa bahay niya. Kunti lang ang kamag-anak namin doon, kaya kami lang din nila nanay at tatay ang nagpapalitan sa pagbabantay kay lola. Nung ako na ang nakatoka ay nahirapan talaga akong pigilan ng antok. Biglang dumating noon si Kadyo. Nakikiramay daw siya sa lola ko. Tapos nagkwentuhan kami saglit, kaya nawala ang antok ko. Pero nung natahimik na siya at unti-unti ulit akong inantok, nakita niyang panay ang hikab ko, kaya sabi niya, wag ko na raw pigilan. Umidlip na raw ako at siya na muna ang magbabantay sa lola ko. Ako naman hindi ko na nga pinigilan ang antok ko. Sabi ko pipikit lang ako kahit ilang minuto lang. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakaidlip nang bigla akong mapadilat sa sigawan na gumising sa akin. Nagkakagulo sila kasi nawawala raw ang bangkay ng lola ko. May matandang babae pala ang dumating doon, kaibigan ni lola, at nang tignan ng kabaong ay nakita niyang puno na lang ng saging ang laman nun. Yung kaibigan pala ni lola na yun ay dating albularya, kaya alam niya. Bakit daw namin tinulugan na walang nagbabantay? Napagalitan ako nila nanay at tatay. Ako naman lumingalinga ako. Hinahanap ko si Kadyo dahil siya ang kasama ko sa pagbabantay at nagsabing umidlip na muna ako. Natataranta ako sa takot nang sabihin ng kaibigan ni lola na posibleng ang Kadyo na yon ang aswang na balbal na tumangay sa bangkay ng lola ko. Dahil wala namang nakakakilala sa kanya sa lugar namin. Nang sabihin ko kung saan yung bahay na tinuro ni Kadyong tirahan niya, ay hindi pala talaga siya roon nakatira. Iba ang nakatira roon, nakilala ng kaibigan ni lola. Kinaibigan lang pala niya ako para mabantayan si lola dahil naamoy niya na sigurong malapit nang mamatay si lola. Naalala ko rin yung mga gabi na nakikita ko siyang umaaligid sa bahay at nagdadahilan. Sinubukan pa naman nila tatay at mga kalalakihan sa lugar namin
na mahabol si Kadyo. Pero hindi na nila siya mahanap. Sising-sisi ako na nagtiwala ako at nakipagkaibigan sa isang tao na hindi ko pa lubusang kilala. Pati tuloy ang bangkay ng lola ko ay napahamak. Hindi na nagpakita pa si Kadyo sa lugar na yon, kaya nakumpirma namin na siya talaga ang aswang na balbal. Dahil kung hindi siya, bakit bigla na lang din siyang nawala matapos mawala ang bangkay ni lola? Isa po akong albularya. Nana na lang ang itawag niyo sa akin. Ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga karanasan ko nung bago pa lang akong albularya. Kasalukuyan pa lang akong tinuturuan ng lolo ko noon na isang kilalang albularyo sa baryo namin. Noong araw, ang kinatatakutan lang sa baryo namin ay mga aswang na hindi naman namin kinatatakutan ni lolo. Kaya kahit abutin kami ng gabi sa daan ay ayos lang. Pero dahil sa bagong albularya pa nga lang ako noon at bago pa lang matuto sa mga kaalaman ni lolo, kaya hindi pa ako kasing tapang niya. Isang gabi ay may ginamot si lolo na sinasaniban daw. Kasama niya ako. Malakas ang sumanib, kaya inutusan ako ni lolo na kuhanin ang benditado niyang punyal sa bahay. Kailangan daw kasi niyang sugatan ang sinasaniban. Dali-dali naman akong sumunod. Nang pabalik na ako, ay bigla akong natigilan sa paglalakad. Paano'y may makakasalubong ako na hindi ko agad maaninag. Mabuti kung tao ba o ano. Tila may hila-hila na kung anong malaking bagay. Parang hayop nga yung hila niya eh. Yun ang unang tingin ko. Pero nang medyo makalapit na siya, ay bigla akong kinabahan. Humigpit ang hawak ko sa punyal na ipinakuha sa akin ni lolo. Nang mapatingin siya sa akin, ay bigla naman siyang umiba ng daan. Lumiko siya. Buo na sa isip ko noon na hindi siya tao. At ang kinakaladkad niya sa dilim, yun ang tao. Huminga muna ako ng malalim. Bilang isang albularya, naisip ko na hindi ko dapat baliwalain ang nakita ko. Isang pagkakataon din yun sa akin para magkaroon ako ng karanasan nang wala si lolo sa paligid. Kaya naman sinundan ko ang nakita kong aswang na sa palagay ko ay isang balbal. Naalala ko, may nakaburol nga pala nung gabing yon sa baryo namin. Baka yun ang bangkay na hila niya, ang nakuha niya sa burol. Nang makaliko na ako sa nilikuan ng balbal, ay natanaw ko pa siya. Nagmamadali na siya. Kaya nagmadali rin ako. Hindi na lakad-takbo ang ginawa ko, kundi tumakbo na talaga ako. Ganon din siya. Palibhasa ay kabataan ko, kaya maliksi pa akong kumilos noon. Naabutan ko ang aswang na balbal. Kumpirmado, tao ang dala niya. Bangkay ng isang matandang lalaki. Dahil naabutan ko siya, kaya nabitawan niya yon. Hinarap niya ako. Kabadong-kabado ako. Nagtapang-tapangan lang talaga ako. Inisip ko na lang ang laging sinasabi sa akin ni lolo na kailangan hindi ako kakitaan ng kalaban ng kahit katiting na takot. Dapat lagi akong matapang sa paningin ng kalaban. Kaya naman inihanda ko ang punyal at rasabante ang balbal sa paglapit sa akin dahil nangingilag din siya sa hawak kong punyal. Pero sa dulas din niyang kumilos ay nagawa niyang atakihin ako. Nabitawan ko pa ang punyal ni lolo. Tinangka niyang agawin. Buti na lang, mas mabilis ang kamay ko. Nadampot ko ulit bago pa niya makuha. Nakalmot niya ako sa muka. Itatarak na sana niya ang mahaba at matatalim niyang kuko sa dibdib ko. Pero bago pa niya nagawa ay naunahan ko na siyang itarak ang punyal sa dibdib niya. Paulit-ulit ko yung ginawa para walang kawala. Saglit lang kaming naglaban pero daig ko pa ang nakipaglaban ng ilang oras sa sobrang lakas niya. Nabawi ko naman agad ang lakas ko nang matitigan ko ang wala ng buhay na katawan ng balbal sa harapan ko.
Naghanap ako ng tulong sa malapit para maibalik ang bangkay na kinuha ng balbal sa burulan. Yung aswang na balbal ay hinayaan ko na sa kamay ng mga nagroronda. Nag-alala si Lolo ng sobra sa hindi ko agad pagbalik. Pero nang malaman niya ang nangyari ay naging proud siya sa akin. Nadala ko pa rin naman sa kanya ang punyal na may dugo pa ng aswang na balbal. Yung kalmot ng balbal sa mukha ko hanggang ngayon ay nasa mukha ko pa rin na isa ng malaking pilat. Pero hindi ko yon ikinahihiya dahil tanda yon ng pagkikipaglaban ko sa aswang na balbal at pagpatay ko sa kanya. Tawagin niyo na lang akong Corazon. Nakatira kami malapit sa dagat hanggang ngayon. At ang tanging ikinabubuhay namin ay ang mangisda. Hanggang sa magkaapo na ako ay puro sila laking dagat. Mga magaling lumangoy. At ang nagpapaaral din sa kanila ay ang kabuhayan namin na galing sa pangingisda. Ang karanasang ibabahagi ko ay nangyari noong dalaga pa ako. Dahil nga sa pangingisda ang pangunahing hanap buhay namin. Grabe talaga ang perwisyong naidulot noon sa mga kapitbahay namin at sa amin nung naging mahina ang huli. Si tatay ay halos ilang linggo noon na wala talagang huli. Umuuwi siyang butas palagi ang lambat. May usap-usapan pa nga noon na parang naglaho daw ang mga isda. Baka raw may malaking sakuna na mangyayari at kailangan na naming umalis sa dalampasigan at iwan ang bahay namin. Ganito, ganyan. Pero syempre ay hindi kami nagpatinag noon. Saka isa pa, galing na nga rin sa awtoridad. Wala naman daw sakuna na tatama sa lugar namin. Pero nung tanungin sila sa kung bakit walang nahuhuling isda ang mga mangingisda, ay hindi raw nila masasagot ang tanong na yun. Pero nakipag-ugnayan na rin daw sila sa mga eksperto nung panahon na yon. Isang araw ay sumama ako kay tatay sa pangingisda. Hindi naman ako ganoon kaedukado, lalo na hindi ako eksperto. Pero nagbabakasakali kasi ako noon na baka may mapansin ako na kakaiba sa dagat na hindi lang napansin ng tatay ko at ibang mga mangingisda. Ilang oras din kaming nagpalaot sa dagat at sa kasamaang palad, wala kaming huli ni tatay. Napagdesisyonan na lang namin noon ni tatay na bumalik na lang. Habang kinukuha namin ang lambat mula sa tubig, napansin kong parang may kumikislap sa ilalim ng tubig. Noong una, akala ko refleksyon lang yun ng buwan hanggang sa bigla itong kumurap. Hindi yun isda, kung hindi ay isang muka. Maputla ang mukha na yun. May itim ang mga mata na parang itim na perlas at nakatingin lang sa akin. Sa gulat ay hindi ako nakapagsalita pero nagawa ko namang hawakan ang braso ng tatay ko. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin at itinuro ko sa kanya ang nilalang na nasa ilalim ng dagat. Nang tignan naman niya yon ay nangunot lang ang noo niya. Hindi niya raw alam kung ano ang gusto kong ipakita sa kanya. Hinila ko siya ng mas malapit sa pwesto ko. Pero nung tignan ko ulit, ay wala na doon sa pwesto niya ang nilalang na yun. Pero maya-maya lang ay nakaramdam kami ng malakas na pag-uga sa ilalim ng bangka namin. Nakaramdam na ata si tatay noon at kinutuban na rin siya sa kung ano man ang nilalang na nasa ilalim namin ngayon. Kaya agad niyang pinaandar ang makina ng bangka namin at bumalik na kami sa dalampasigan. Kinaumagahan din ay kasama ang mga kapwa niya bangkero ay nag-alay sila ng mga pagkain sa dagat. Ang sabi-sabi kasi ay baka naghahanap ng atensyon ang kataw. Kaya niya tinatago ang mga isda. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasabihin ko o hindi. Pero nang gawin nila yun, kinabukasan din ay bumalik ang sigla ng hanap buhay sa lugar namin. Bumalik ang mga isda.
Ako po si Isabela. Isabela ang naging pangalan ko dahil naipanganak ako sa isa sa mga beaches doon sa Isabela. Nakakatawa lang din isipin dahil hindi naman ako lumaki doon. Sa bundok nga ako lumaki. Puno ng mga kakahuyan at ilang oras ang layo sa pinakamalapit na beach resort. Taga-Panay kasi kami talaga at nagbakasyon lang daw ang mga magulang ko noon sa mga magulang ng mama ko dahil nga sa nirequest sila nito. May sakit kasi ang lolo ko at hindi raw sigurado kung makakasurvive sa operasyon. Kung curious kayo, nakasurvive naman po ang lolo ko at nabuhay pa ng halos 5 taon. Pero hindi naman doon tungkol ang ikukwento ko. Ang kwento ko ay tungkol sa naging karanasan ko noong muli kaming magbakasyon doon sa Isabela. Malapit lang sa dagat ang bahay ng lolo at lola ko doon. Kung kaya ay kahit anong oras ay nakakapagtampisaw kami sa dagat. Ang pinakagusto kong oras para gawin yon ay umaga. Tipong mga 4 to 5 a.m. dahil napakatahimik at masarap ang simoy ng hangin. Pero nung araw na yun na naranasan ko ang isang nakakapanindig balahibo na karanasan ko, ang kalmado lang din naman ang dagat. Pero alam niyo yung sa sobrang kalmado mas nakakatakot yun. Pero hindi ko na lang yun pinansin at nanguhupa rin ako ng mga seashells sa dagat. Ang iba kasi sa mga yun ay ginagawa kong necklace at ang iba naman ay ginagamit ko sa mga future projects ko. Habang naglalakad-lakad ako sa dalampasigan, may napansin akong mga bakas ng paa na papunta sa dagat. Nangunot pa ako noon dahil kung titignang mabuti, hindi yun simpleng bakas ng paa ng isang tao. Ang haba noon, tapos parang webba sa pagitan ng mga daliri noon sa paa. Ang weird lang tignan. Hanggang sa makarinig ako ng tunog na may nagtampisaw mula sa dagat at doon nakita ko ang isang babae. Medyo nakalubog na ito sa dagat at tanging mga mata lang niya ang nakikita ko at ang matutulis niyang mga tenga. Ang haba ng itim niyang buhok na nakalutang lang sa itaas na bahagi ng tubig dagat. Ang mas nakakakilabot pa rito ay nakatingin siya sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa. Kaya napansin ko na sobrang itim ng mata niya na tipong hinahatak ako nito palapit sa dagat. Hindi siya gumagalaw at tanging nakatitig lang sa akin. Hanggang sa narinig kong may tumatawag sa akin sa hindi kalayuan. Doon ay napansin kong nakagalaw na ako sa pwesto ko at dahan-dahan ko nang naihahakbang ang mga paa ko patalikod. Nang bumalik na ako sa aking kamalayan, ay agad akong tumakbo palayo sa dagat. Pakiramdam ko kasi ay nahipnotismo ako. Buti na lang talaga at nakaagaw ng pansin sa akin ang tawag ni mama. Pero hindi lang doon nagtapos yun. Hanggang sa nakauwi ako sa bahay, parang sinusundan niya ako gamit ang kanyang nakakahalinang boses. Rinig na rinig ko yun habang humahakbang ako palayo. At kung hindi lang siguro malakas ang loob ko, baka napabalik na ako sa dagat at nahalina na lamang sa boses ng kataw na yon. Ang ikukwento ko sa inyo ay sabihin na lang natin na open secret. Hindi lang sa pamilya namin, kung hindi ay sa buong bayan ng probinsya namin. Matagal na namin nilisan ang lugar na yon dahil nga sa pangyayaring to. Para kasi sa pamilya ko, parang hindi raw nirespeto ang lola namin na namayapa na. Gaya ng request ng lola ko. Simple lang ang naging libing niya. Walang gaanong mga bulaklak at saka yung mga sumama lang ay malalapit na kamag-anak at mga kaibigan niya. Pero kahit na hindi ganoon kagarbo ang libing at konting salo-salo lang, pagod na pagod kaming lahat at nakatulog kaagad matapos yon. Nung sumunod na araw, napagdesisyonan namin ng pinsan ko na dalawin ang puntod ni lola.
Ganoon na lang ang gulat nang bukas ang puntod niya. Ang mga lupa na itinabon doon ay nakakalat na palibot ng hukay at exposed talaga ang ataol ng lola namin. Sira-sira ang kabaong pero hindi naman yon to the point na kita ang katawan sa loob. Let's say na madami lang talagang kalmot ang palibot ng buong kabaong. Para bang bakas ito na pilit binubuksan kaya nagkaganoon. Pero kahit naman simple ang naging libing ng lola namin, ay hindi naman ibig sabihin nun hindi di kalidad ang binili naming kabaong sa kanya. Buti na lang talaga dahil kung sino man ang pilit na nagbukas nun, hindi yun nagtagumpay. Yun nga lang, hindi ko rin mapigilang hindi masok ka sa mga nakita ko sa kabaong. Maliban kasi sa mga kalmot, ay may mga bite marks din yun. Sobrang lalim talaga at imposibleng tao yun. Isa pa, kung tao yun, bakit naman niya ngangat-ngati ng ataol? Nang sabihin yun namin ng pinsan ko sa mga magulang namin, galit na galit sila lolo sa mga caretaker doon. Niwala pa naman daw isang araw at hindi man lang nila nabantayan ang libingan ng lola namin. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa harapan namin ang caretaker at sinasabi na buong gabi raw siyang nagbabantay pero wala naman siyang tao na nakitang pumuslit at naghukay sa libingan ni lola. Sa isip ko noon, hindi nga talaga makikita ang tao dahil hindi tao ang may gawa nun. Hindi ko lang alam kung papaano sasabihin sa pamilya ko na nakikita ko ang nilalang na yon at totoo ang mga sabi-sabi sa bayan na yon na may balbal sa lugar nila. Minsan kasi na pinaramdam ko sa kanila ang kakayahan ko. Halos hindi ako kausapin ni mama. Tanging si lola lang ang nagsabi sa akin na sa angkan namin, ako daw ang nakamana ng kakayahan niya. Kaya hanggang sa matapos ang galit ng mga magulang ko at mga tiyahin ko, nakatingin lang ako sa hindi kalayuan. Sa tunay na salarin sa nangyari sa bangkay ng lola ko. Nakatayo lang siya doon. Nakamasid sa amin habang umiilaw ang nanlilisik nitong mga mata. Hindi ito kumukurap at kitang-kita mo rin na gutom siya. Inilipat ang labi ng lola ko sa Las Piñas ngayon at mula noon, miminsan na lang kami kung dumalaw sa lugar na yon. May pangyayari noon sa amin na hanggang ngayon ay napaka-unsettling para sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Isa. Call center agent ako ngayon dito sa Maynila. Pero ang kwentong ito ay tungkol sa mga panahon na nasa probinsya pa ako habang naghihintay ng result kung pasok ba ako sa trabaho o hindi. Luckily, nakapasok nga ako. Yun nga, gabi to matapos matanggap ko ang email sa akin na nakapasa ako na mag-call center sa pinapasukan ko ngayon. Dahil doon ay inutusan ako ni nanay na bumili ng baboy para yun na ang maging ulam namin. And at the same time, handa na rin kasi nga may trabaho na ako. Agad kong tinungo ang karnehan nila Nana Lucia. Hindi rin naman ako natagalan kasi kapitbahay lang talaga namin yun. Tahimik lang si Nana Lucia. Hindi pala kwento at hindi rin palang ngiti. Nakakausap mo lang talaga siya kung may bibilhin ka sa mga karne niya. Pero in fairness naman, hindi matumal ang benta ni Nana Lucia kahit na bago lang din siya sa lugar namin. Ang maliit niya kasing shop ay kung magbenta ng mga karne, napakamura na kumpara sa kung sa bayan pa kami bibili. Isa pa, halos 30 minutos din ang kailangan naming lakbayin para lang makarating kami sa bayan. Kaya magmula nang dumating si Nana Lucia, tinangkilik talaga siya sa barangay namin. Pagkapasok ko sa shop niya, ay bumungad sa akin ang malansang amoy. Halo-halo yun, kaya hindi ko alam kung galing ba yun sa mga karne o dahil sa pintong bakal na meron siya. Medyo marami na rin kasi yung kalawang, kaya hindi nakapagtataka na humahalo yun sa amoy ng karne. Pero sa tingin ng mga tao sa mga paninda niya ay
Safe naman dahil fresh naman ito. Isa pa, masarap at malinamnam kaya hindi daw nakakaapekto ang makalawang na pintong bakal na mayroon ang shop ni Nana Lucia. Lumapit agad ako sa counter bago pa ako maduwal at sinabi kay Nana na bibili ako ng karne niya. Nang ibalot na niya sa dahon ng saging ang mga yon, ay nakangiti niya itong binigay sa akin. Ang lapad ng mga ngiti niya na para bang mapupunit na ang kanyang bibig. Kitang-kita ko rin ang mga ngipin niyang bahagyang may mga tulis-tulis. Hindi ko alam pero nung gabing yon, hindi ko makain ang binili kong karne sa kanya. Para kasing may kakaiba sa karning yon na nagtutulak sa akin na huwag ko yun kakainin. Nang sumunod na araw nga, balita na lang sa amin ng kapitan namin na may hinukay daw na bangkay mula sa sementeryo sa amin. Gutay-gutay raw ang katawan nito at putol-putol ang katawan. Ang mas nakakahindik pa, yung ibang parte raw ng katawan ng bangkay ay wala na raw doon at hindi nila matukoy kung saan na yon. Nagkataon din na nung araw ding yon, hindi nagbukas ng kanyang shop si Nana Lucia. Nang sumunod na araw, ganoon din hanggang sa mapagtanto na lang namin na wala na siya roon at nilisan na niya ang barangay namin. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ng ate ko noong umuwi siya ng probinsya. Dahil sa busy noon ng mga magulang namin, si ate ang pinadala nila para kahit papaano ay may mag-represent ng pamilya namin sa libing ng lolo ko. Hindi naman kami ganoon kayaman, kaya hindi afford ng mga magulang ko na sabay na hindi magtrabaho. Gusto ko rin naman sanang sumama noon, pero kasi ay sasabay lang din ng ate sa tita namin. Ayaw naman ng mga magulang ko na dagdagan ng alagain ng tita ko, lalo na at siya rin ang magbabayad ng tiket sa eroplano ng ate namin. Okay naman sana yon sa tita ko, kaso nga lang syempre ay nahihiya rin ang mga magulang ko. Isa pa mga 9 or 10 years old lang ata ako noon at may pagkamakulit. Mahirap na daw at baka kung ano pa yung maisipan kong gawin. Ayon kay ate, may kakaiba raw siyang naranasan nang siya na ang nagbabantay sa ataol ng lolo namin. Noong umaga raw ay wala namang kakaiba sa lugar na yon. Tahimik lang at maraming tao ang bumibisita kay lolo. Mostly ay mga kainuman niya raw. Tumutulong daw si ate sa pag-aasikaso sa kanila. Nang sumapit na ang gabi, doon na raw siya may naramdamang kakaiba. Nung unang gabi ay nakaamoy siya ng parang nabubulok. Hindi niya matukoy kung amoy pa yun ng basura o amoy ng bulok na isda. Pero isiniwalang bahala niya yon kasi malapit ang lamay sa wet market ng lugar. Siguro ay ganoon lang daw talaga. Sinabi niya yon sa mga naging kakilala niya sa lugar. Pero sila daw ay wala namang naamoy. Kaya naisip ni ate na baka nga mula lang yun sa wet market. Alam niyo na, kapag matagal na kayo sa lugar nasasanay na kayo sa amoy. Si ate kasi dayo lang naman doon. Nang sumunod na araw, si ate naman ang inutusan na magbantay sa gabi. Halos wala na rin daw kasing mga lakas ang tao roon kakaiyak. At si ate wala namang masyadong ginagawa, kaya nagbolontaryo na lang din siya. Papikit-pikit ng mata niya noon si ate, nang bigla na lamang may narinig siyang kumakaluskos sa labas. Mula nang marinig niya rin yun, ay mas lalong nanuotang nakakasulasok na amoy sa kanyang ilong. Tumayo si ate at hinanap niya ang pinanggagalingan ng amoy na yon. Napansin niyang hindi yun papunta sa direksyon ng wet market, kung hindi ay sa kabila, sa mga kakahuyan. Bago pa man marating ni ate ang looban ng kakahuyan, ay may nakita siyang isang figura. Mahaba ang dila nito na nakakawit sa kanyang bibig. Mabagal itong naglalakad patungo sa direksyon niya. Buti na lang at hindi gaanong matatakotin ng ate ko
Kaya agad siyang nakaasta at mabilis na tumakbo papunta doon sa loob ng bahay. Sakto naman na gising na ang tiya namin at tinanong kung anong meron. Kinuwento sa kanya ni ate ang nakita nito sa kakahuyan. Napasenyas na lang ng krus ang tiya namin at sinabing balbal daw ang nilalang na yon. Ako si Dorothy. Laking isla kaya napakahusay ko sa paglangoy. Parang ang dagat na ang naging ikalawang tahanan ko. Dahil kung hindi ako matatagpuan sa bahay namin, ay tiyak na nasa dagat ako. Kaya naman hindi katakataka kung makaranas man ako ng kababalaghan doon nang makakita ako ng isang hindi pangkaraniwang nilalang, isang kataw. Para po sa kaalaman ng iba, ang sabi ng matatanda sa amin sa parteng Visayas ay isa raw yung nilalang sa dagat na may mataas na katungkulan kumpara sa mga syokoy at sirena. Kalahating tao at kalahating isda ang anyo na nakakatakot. Galit daw yon sa mga tao kaya pumapatay talaga siya, partikular ng mga mangingisda. Hindi ko naman mapapatunayan sa inyo ang mga sabi-sabing yan sa lugar namin. Pero mapapatunayan ko na nakakita na ako niyan. Kaming magkakaibigan, bata pa lang ay mahuhusay ng lumangoy. Ang edad ko noon 13. May mga kaedaran ko rin at meron din namang mga mas bata pa sa amin na 8 taon at 7 taon. Naging playground na namin ang dagat. Madalas ay nagpapaligsahan kami. Palayuan o palaliman ng kayang languyin. Tapos ang premyo ay 5 piso o kaya 10 na pinag-aambagan pa namin. Masaya na kami ron. Isang beses nga ay naisipan ulit namin na magkarera. Kaming dalawa ng best friend kong babae ang natirang nagkakarera. Yung iba sumuko na. Bumalik na sila sa Pampang. At sa kagustuhan kong manalo ay nilayuan ko pa ang langoy. Hindi ko na malayan na malayo na ang agwat ko sa best friend ko. Naisipan kong sumisid pabalik. Doon ko na nakita ang nakakatakot na nilalang na yon na kung tawagin sa amin ay kataw. Lumalangoy siya ng mabilis papunta sa akin. Kaya nahirapan akong huminga sa sobrang nervyos ko. Pakiramdam ko ay nag-vibrate ang tubig sa sobrang panginginig ko. Dahil nasa ilalim ng dagat, kaya medyo malabo ang tingin ko sa kanya. Pero sigurado ako na kataw nga yun. Tumutugma kasi sa kwento ng lolo ko na itsura ng kataw. Umibabaw ako ng langoy at kumawag-kawag para humingi ng tulong. Yung mga kalaro ko, akala siguro nila ay nagbibiro lang ako dahil madalas kaming naglolokahan ng kunwari ay nalulunod. Kaya hindi nila ako pinapansin. Sinisenyasan lang nila ako na bumalik na. Sumisid ulit ako para tignan kung gaano pa ang distansya sa akin ng kataw. Medyo malapit na. Kaya ibinuhos ko na ang natitira ko pang lakas at bilis sa paglangoy. Ang best friend ko na mas malapit sa pwesto ko ang nakapansin ng kakaiba sa kilos ko. Kaya lumangoy siya palapit sa akin. Pero bigla kong naisip na baka dalawa pa kaming madali ng kataw. Kaya sinenyasan ko siya na bumalik ng langoy. Hindi na kasi ako makasigaw. Nakuha naman niya ang ibig kong sabihin. Yung mga kalaro namin ay nakatingin sa amin na parang mga naguguluhan. Ipinagpatuloy ko ang paglangoy ng mabilis. Hindi na ako sumisid ulit. Hindi ko na inalam kung nasaan na ang kataw. Kung maabutan na ba niya ako o ano. Kung sa bilis, sigurado ako na maabutan niya ako. Pero siguro ang pinangilagan niya ay yung makarating siya sa mababaw na parte ng tubig kung saan meron pang mga tao. Ang mga kaibigan ko nga, maliwanag pa kasi noon. Pero kung gabi nangyari, ay sigurado na nahila na niya ako at nakain. Nakahinga lang ako ng maayos-ayos nang malapit na ako sa Pampang. Nagtakbuhan palapit sa akin ang mga kaibigan ko.
Inalalayan nila ako at inusisa kung anong nangyari. Bakit parang takot na takot daw ako? Kanya-kanya sila ng tanong pero wala pa akong sinagot maski isa sa kanila. Nakatulala lang ako at nakatingala habang nakahilata sa pampang. Hinahabol ko pa rin ang paghinga ko dahil talagang sobra ang naging takot ko habang tinatakasan ko ang kataw. Kinailangan pa nilang tawagin noon sina nanay at lolo dahil nag-alala sila sa itsura ko. Alam ko na sobra rin ang pag-aalala nila nanay nang makita ako. Inuwi nila akong nakatulala pa rin. Nang mahimasmasan na ako ay saka ko lang naidetalye sa kanila ang totoong nangyari sa akin sa dagat nang mapalayo ako ng langoy. Bago matulog, ay kinikwentuhan ako ng lola ko ng iba't ibang mga istorya. Mapa-legends man yan, fairy tales. Pero ang pinaka gusto ko talagang kinukwento niya ay tungkol sa mga karanasan niya noong bata pa siya at nakatira sa dalampasigan. Yung mga encounters niya sa nilalang na tinatawag na kataw. Isa nga sa mga nakwento niya noon ay ang pinakasikat na kataw na umapak sa lugar nila. Tinawag nila ang kataon na yun na si Pearl. Unang nakita si Pearl sa lugar nila noong panahon daw na sunod-sunod ang bagyo. Maputla daw ang balat nito at kahit daw tirik na tirik ang araw ay mabasa-basa ang buhok niya. Kaya nga siguro ay nalaman ng mga taga roon na isa siyang kataw na nag-aanyong tao lang. Isa pa, hindi naman daw kumakausap ng tao si Pearl. Nakatingin lang daw siya sa mga tao. At para bang minamatyagan lang ang kanilang galaw. Nung tanungin ko naman si Lola kung nakita niya si Pearl sa personal, ay sumagot naman siya ng oo. Yun nga lang, masyado pa raw siyang bata noon para magkaroon ng pake sa kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Basta raw ay nakakapaglaro siya sa dalampasigan noon, ay solve na siya. Pero isang gabi raw, nakita niya si Pearl malapit sa balon. Nakatingin lang si Pearl doon habang mahinang kumakanta. Kahit bata noon si Lola ay kahit papaano alam niya naman daw ang tungkol kay Pearl. Yun nga lang, she could not care less lang talaga. Aalis na raw sana si Lola noon at hahayaan na lang ang kataw nang bigla raw siyang tawagin nito. Nakakapagtaka nga lang din daw kasi alam ng kataw ang pangalan ni Lola. Kaya ayun, napalingon si Lola kay Pearl at kitang-kita ng lola ko kung paano ngumiti si Pearl nang nakakakilabot. Dahan-dahan yon na pumorma sa kanyang bibig at ang ngiti niya ay nakapagpataas talaga ng balahibo ng lola ko raw nung mga oras na yon. Dahan-dahan yon na pumorma sa kanyang bibig at ang ngiti niya ay nakapagpataas talaga ng balahibo ng lola ko raw nung mga oras na yon. Bago pa man makahakbang noon si Lola, ay buti na lamang dumating ang isa nitong kalaro. Tinuro nga rin ni Lola sa kalaro niya si Pearl, pero hindi raw yun nakikita ng kalaro niya. Bago pa man makaalis ng tuluyan si Lola, ay nilingon niya daw si Pearl. Galit ang mukha nito, bago tuluyang naglahos sa alon ng dagat. Kinagabihan din noon, ay bigla na lamang daw nagkaroon ng malakas na pag-ulan. At nang humupa nga, sinasabing isa raw sa pumalaot na bangka ang hindi na natagpuan. Ang sabi ay kagagawan daw yun ni Pearl kasi magmula noon, hindi na raw nagpakita ang kataw sa dagat. Baka daw umpisa pa lang, yun na ang objektibo niya, ang makakuha ng tao at dalhin ito sa dagat. Hanggang ngayon daw, ay hindi na natagpuan ang bangkay ng bangkerong yon, sabi ng lola sa akin. Pero nung kinukwento niya yon, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Kung hindi tinawag ng kaibigan niya si Lola noong mga oras na yon, may posibilidad na si Lola talaga ang nadala ni Pearl sa dagat.
Nakarinig na ba kayo ng kwento tungkol sa kataw? Meron po akong karanasan na maibabahagi sa inyo tungkol dyan. Ako po si Clea. Nakatira kami sa isla noon at magpahanggang ngayon naman ay may inuuwian pa rin kaming bahay doon. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari noong panahon na buhay pa ang tatay ko. Tatay's girl po ako, kaya kahit saan siya pumunta ay lagi akong nakabuntot. Okay lang naman kay nanay kasi ang kasama naman niya lagi ay ang ate ko at kuya ko na katuwang niya sa mga gawaing bahay at sa pagbibilad ng mga isdang itinitinda namin. Ako naman ay laging isinasama ni tatay sa dagat. Si kuya kasi ayaw niya ang pangingisda. Isang beses, habang nangingisda kami, nasa bandang gitna na kami nang maramdaman ni tatay na parang may nalambat siyang mabigat. Natuwa siya. Ang sabi niya, mukhang nakahuli kami ng malaking isda. Pero nang iaangat na niya, ay hindi niya maiangat, kaya't humingi siya ng tulong sa akin. 15 na ako noon, kaya kahit papaano ay malakas na rin ang puwersa ko. Pinagtulungan namin ni tatay na maiangat ang lambat. Nang biglang umuga ang bangka na para bang may malaking bagay na bumunggo. Napahinto kami ni tatay sa ginagawa namin at nagkatinginan. Yung unang pagbunggo ay nasundan ng isa pa, kaya napahawak na ako sa bangka. Tapos nakiramdam kami ni tatay kung mauulit pa yon. At naulit pa nga sa ikatlong pagkakataon. Pinabitawan sa akin ni tatay ang lambat. Hindi na namin inintindi ang malaking huli sana. Sabi niya, bababain daw niya ang bumubunggo sa amin at baka kung ano na yon. Ako naman, ayokong tignan pa niya. Kaya pinigilan ko siya. Natakot kasi ako na baka pating. Sabi ko umalis na lang kami ron. Nagpapigil naman si tatay. Naghanda na nga kami sa pag-alis. Kung siya lang daw mag-isa, ay uusisain talaga niya. Kaso, kasama niya ako. Nag-alala rin siya sa akin. Pero hindi pa man kami nakakalayo, ay biglang tumaob ang bangka namin. As in, biglang-bigla. Kaya nagulat kami. Para kaming itinaob ng malaking puwersa ng alon. Buti na lang at nahawakan ako ng tatay ko sa kamay. Kaya hindi ako napahiwalay sa kanya nang nasa tubig na kami. Kitang-kita po namin na hindi alon ang nagpataob sa amin, kundi isang kataw. Parang syokoy ang itsura niya. Pero sabi ni tatay, hindi yun syokoy. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko nung mga sandaling yon na nagpakita sa amin ang kataw. Lalo na nang lumangoy siya papalapit sa amin. Tapos nakita ko rin na namutla si tatay. Alam ko na natatakot din siya, kaya nilakasan ko na ang loob ko. Inabot ko yung pangsagwan namin na lumulutang malapit sa amin at inihataw ko sa kataw. Ang tatay ko naman, hinihila niya ako palayo. Mas gusto niya na lumangoy kami ng mabilis para makatakas. Mukhang hindi talaga kami paliligtasin ng kataw. Nahawakan niya sa paa ang tatay ko. Akala ko nga ay mamamatay na kami ron. Buti na lang at nang marinig namin ang ugong ng dalawang bangkang dimotor ay biglang nawala ang kataw. Sumisid sa ilalim at hindi na ulit lumutang. Hindi sa natakot siya. Siguro hindi lang umaatake kapag marami na ang nasa paligid. Ang isang bangka ay pag-aari ng kapitbahay naming mangingisda at ang isa ay sa kumpare ni tatay. Tinulungan nila kami ni tatay na makasampa muna sa kanila. Tapos ay pinagtulungan din nila na maitihaya ulit ang bangka namin. Habang kinukwento ni tatay sa kanila ang pag-atake ng kataw sa amin, ako naman ay nangangatog sa isang sulok. Nang may ayos na ang bangka namin, ay lumipat na kami ron ni tatay. Kwento pa ng pare ni tatay, nakaengkwentro na rin daw siya ng kataw dati. Naunahan nga lang niya. Kasi may dala siyang sibat. Sadyang nagdadala siya dahil nga sa balibalitang aswang dagat noon na umaatake sa mga mangingisda. Nang malaman naman ni nanay ang nangyari sa amin, ay ayaw nang payagan si tatay na mangisda sa malayo.
hanggat maaari raw ay sa malapit na lang para hindi na ulit kami matsyempohan ng kataw. Kahit kaunti lang ang huli, basta ligtas. Matagal din bago nailakad ni tatay ang paa niya na nahawakan ng kataw kasi nabalian siya at nasugatan ng malala sa parting yun. Gusto ko lang i-share ang karanasan ko noong nakatira pa kami sa tabing dagat. Island girl po talaga ako dati pa at proud akong ibahagi yon sa mga nagiging ka-workmate ko dito sa Maynila. Ang saya lang kasing i-share ang mga unique experiences ko sa dagat, gaya na lamang ng isa sa mga ikukwento ko ngayon. Tawagin niyo na lang pala akong Jasmine. Sa lugar namin, palagi akong pinapaalalahanan ng tatay ko na mangingisda at ng mga kumpare niya na huwag magpagabi palagi sa gilid ng pampang. Sa tuwing umuuwi kasi sila ng gabi ay nandoon pa rin ako sa batong hinihigaan ko at nakikita nila ako. Minsan ay sumasama na ako pauwi kay tatay at minsan naman ay nagpapaiwan ako. Hindi naman nila ako mapilit dahil tumatakas ako sa bahay namin. Hindi naman kasi gaya sa mga bahay sa Maynila na dekandado o high-tech ang bahay namin. Isang talon ko lang sa bintana namin, pwede na akong dalhin ng paa ko sa ibang lugar. Siyempre hindi naman ako ang klase ng anak na kung saan-saan naggagagala. Diyan lang din naman ako sa tabi ng dagat, kaya hinahayaan lang nila ako. Habang pinapakinggan ko noon ang mga alon, ay tinitignan ko naman ang mga bituin sa langit. Habang sinusulat ko to ay para ko na ring namimiss ang buhay ko sa probinsya kong yon. Ayun nga, sa kalagitnaan ng pagmamasid at pagbibilang ko sa bituin ay may mga narinig akong kumakanta. Mahina lang yun, pero ang lambing ng boses. Noong una ay akala ko pinagtitripan lang ako ng mga kaibigan ko, pero napansin ko na parang nga talagang nanggagaling ang kantang yun sa tubig. Medyo lumapit pa ako noon sa dagat para kumpirmahin ang hinala. Naalala ko na sobra ang kabog ng dibdib ko noon dahil sa pinaghalong kaba at excitement. Maya-maya lang ay may lumitaw mula sa dagat, hindi kaliyuan sa akin. Nagniningning ang buhok nito, gawa ng nagre-reflect yun sa buwan at ganoon din ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. May mga gali ang mukha nito gaya ng sa isda at malapad itong nakangiti sa akin. Sobrang lapad na para bang ang creepy na tingnan. Maya-maya lang ay dahan-dahan na siyang lumapit sa akin. Agad akong napatayo sa kinauupuan ko. Ang tingnan siya sa malayuan ay medyo okay pa sa akin, pero ang lapitan niya ako, hindi ko yata yun kakayanin. Isa pa, pamilyar naman na talaga kaming lahat sa kataw. Yun nga lang, first time ko makakita noon sa personal. Hindi na ako nag-atubiling agad na tumayo at tumakbo palayo sa lugar na yun. Rinig ko pa rin na kumakanta siya, pero habang palayo ako ng palayo, ay pahina na rin ang pahina ang kanta niya. Magmula noon ay hindi na ako masyadong nagpapagabi sa dalampasigan, pero syempre ay tumatambay pa rin ako doon. Mahal ko pa rin naman ang dagat. Kahit may mga nilalang na nakatira dito na maaaring magdulot ng kapahamakan sa atin. Pero kung hindi mo naman kasi sila papansinin at lalayuan mo na lang sila, wala naman silang magagawang masama sa'yo. Sa bakawan malapit sa amin, mayroon doon na katawan ng tubig na parang swimming pool lang ang lalim. Siguro yun ay dahil doon sa nagkikita ang alat tubig at alat tabang. May sabi-sabi sa amin na ang parte daw na yun ay may hiwaga. Pero syempre, hindi ako naniniwala doon.
Tawagin niyo na lang pala akong Cleo. At laking syudad ako. May mga ganito rin sa amin sa mga pinag-outingan namin ng mga barkada ko noong college kami. At may sabi-sabi rin na mahiwaga daw yun. May iba nga rin na nagkiklaim na may healing powers din daw ang tubig para lang maka-attract ng mga turista. Kaya nung sabihin sa akin ng tiya ko ang tungkol sa spot na yon sa lugar namin sa probinsya, ay agad ko yun na pinuntahan habang pailing-iling pa. Pero in fairness, nung pumunta ako doon para maligo, mga 3:00 ng hapon ay naparelax nito ang ulo ko. Malamig ang tubig at napakakalmado. Kung hindi nga lang sa nakakahindik kong karanasan, ay irerekomenda ko yun sa mga kaibigan ko. Wala pa kaming kailangang bayaran dahil free lang. Maliban sa malamig-lamig ang tubig, ay napakalinaw rin ito na tanaw ko ang mga bato at buhangin na nasa paanan ko. Nagre-reflect din sa tubig ang canopy doon. Hindi pa kasi uso ang social media noon, pero yun talaga ang lugar na matatawag mo rin na Instagrammable. Tapos ang caption #Majestic. Ganoon kaganda ang lugar na yon para sa akin. Yun nga lang ay, habang nagpapahinga ako, maya-maya lang ay may biglang dumampi sa paa ko. Noong una, akala ko ay ugat lang yun ng bakawan o hindi naman kaya ay nahulog nitong dahon. Hanggang sa hinawakan na nga nito ang paa ko. Agad akong tumingin sa ilalim ng tubig at doon ay nakita ko siya. Isang nilalang na kumikinang ang namumulang mata sa ilalim ng tubig. Nakangiti ito sa akin, kaya kitang-kita ko ang matutulis nitong mga ngipin. Hindi siya gumagalaw, pero nakahawak siya sa isa kong paa. Nagpupumiglas ako noon at medyo nahihirapan na rin akong huminga. Hindi na kasi ako sa mababaw na parte noon, kaya sobrang nagpanik na rin ako. Buti na lamang talaga ay hindi naman ganoon kahigpit ang hawak niya sa akin at medyo madulas din ang kamay niya. Gaya ng isda, kaya nakawala ako sa pagkakahawak niya. Nang magawa ko yun, ay agad akong lumangoy papunta sa lupa at agad na pinulot ang mga gamit ko. Grabe ang kabog ng dibdib ko noon na hindi ko alam kung totoo pa ba ang experience ko na yun o gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Pero habang tumatakbo kasi ako palayo sa lugar na yun, ay napansin kong nakatitig pa rin siya sa akin. Hanggang sa mawala ako sa paningin niya. Sinarili ko na lang ang karanasan ko na yon dahil nahihiya akong malaman nila na yon ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng pasa at galo sa binti at hita ko. Habang tumatakas kasi ako ay nadulas rin ako. Kaya naman mas mabuti na lang na hindi ko yon sabihin sa mga kakilala ko. Naalala ko na naman ang kwentong to mula nagkaroon ng lamay sa kapitbahay namin at naisipan kong isulat at ishare na lang dito sa channel ang experience ko na to. Ako nga pala si Princess. Nangyari ito nung kabataan ko pa, pero tandang-tanda ko pa rin ang kung ano ang nangyari nung gabing yun. Huling lamay ng daddy ko. Huwag po kayong mag-alala. Okay naman na ako ngayon at nakarecover na rin. Isa pa, ang stepdad ko ngayon ay napakabait din. Siya rin ang naging dahilan kung bakit hindi ko naman naramdaman na wala akong father figure sa buhay ko. Ayun nga, huling lamay yun ni daddy. At halos kalahating gabi na rin noon nang magising ako dahil sa kalampagan ng mga gamit sa kusina. Hindi ko nga alam kung bakit hindi narinig ng mami ko yon o mga tao sa labas. Siguro ay dahil sanay na sila sa tunog na yon. Kasi nga gabi-gabi naman talaga ay kumakalampag yon. It's either kasi ay may naghahanap ng makakain o di naman kaya may nagiinit ng makakain. Ako naman, akala ko noon kapatid kong lalaki ang nandoon sa kusina at nagnanakaw na naman ng makakain. Wala na kasi siya sa tabi ko.
at sinabihan pa naman ako ni Mami na bantayan siya. Dapat kasi ay matulog na yon kasi nga bawal siya magpuyat. May school pa siya kinabukasan. Nang malapit na ako sa pintuan ng kusina, nagkunot yung mga noo ko nang bigla akong sinalubong ng kakaibang amoy na nanggaling doon. Ang baho. Para bang nabubulok yon. Kaya naman pakiramdam ko noon ay maduduwal na ako. Pero syempre, lumapit pa rin ako doon kasi baka mamaya ay kung ano-ano na ang ginagawa ng kapatid ko sa loob na baka dahilan kung bakit kahit hanggang sa labas abot ang nakakasulasok na amoy nun. Hanggang sa maaninag ko na lang na may isang figura na nakakuba at naghahalungkat sa mga lalagyan gaya ng kaldero na pinaglalagyan ng mga pagkain na ihahanda kinaumagahan para sa libing. Ang payat ng nilalang na yun. Ang hahaba ng mga kuko at naglalaway din ng dila nito. Kitang-kita ko rin kung paano niya nilantakan ang mga nakahandang pagkain. Nung una ay hindi ako nakagalaw. Nakalimutan ko na nga rin siguro na huminga sa mga oras na yun. Pero buti na lang at bago pa ako mapansin ang nilalang na yun ay may biglang humila sa akin. Si Mami. Agad niyang tinakpan ang bibig ko at sinabing huwag raw akong maingay. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto nun at saka nilagyan ng asin ang labas ng pintuan. Dinala niya ako sa labas kung saan sila nagtipon-tipon at doon din pala ang kapatid kong lalaki na natutulog sa isa sa mga upuan. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Ang alam ko ay pinuntahan ng mga tito ko at ng iba pang kalalakihan ang kusina. Pero nakatakas daw ang balbal na yon. Nakakakilabot talaga ang pangyayaring yun para sa akin. Hindi ko pa maintindihan ng bata pa ako kung bakit nagpapalitan ng magbabantay sa kabaong ang mama ko at iba pa naming mga kamag-anak. Talaga pong may naka-assign sa kanila kung sino ang magbabantay sa oras na to, sa araw na yan. Naliwanagan na lang ako nung teenager na ako noon at may muwang na ako sa paligid. Ito yung time na pumunta kaming probinsya dahil namatay ang tiyo ko. Makikilamay at libing daw kasi kami. Wala naman sa politikong posisyon ang tiyo ko, pero ang daming pumunta sa lamay niya. Sa 5 araw niyang burol, bawat gabi, ang dami talagang nakikilamay. Yung tipong sa dami ng tao, ay hindi ko na alam kung kilala ba talaga ng tito ko yun lahat o ano. Sadya daw kasing maawain at matulungin ang tito kong yon at sabi ng tita ko, mga natulungan daw nito ang mga nakilamay sa kanya. Pero sa totoo lang daw, ay kahit siya, hindi niya rin mamukhaan ang mga yon. Pero kung nilalapitan naman nila at nakakausap ng tita ko, ay napapagtanto din naman niya na kilala nila si tito. Kaya hindi naman siya gaanong nabahala talaga sa seguridad ng bangkay ng asawa niya. Sa pangalawang gabi, ang kapatid ni tito na si Tito Luis ang nakatokang nakabantay sa kabaong nito. Kahit ilang araw pa lang ako noon, pansin ko nang parang hindi mapapagkatiwalaan si Tito Luis sa ganoong bagay. Kasi ang daldal niya at ang hambog. Pero yung mga sinasabi niyang gagawin niya, ang ending ay iba ang makakapagtapos. Pero dahil tito ko nga pa rin yun, hindi naman ako nagsalita ng mga masasakit tungkol sa kanya sa mga harap ng pinsan ko. Sinarili ko na lang. Mahimbing na akong natutulog noon sa isa sa mga silid sa punerarya. Nang bigla ay may narinig akong kaluskos. Agad akong nagising at bumangon. Ako pa naman kasi ang tipo ng tao na hindi makakatulog kahit kunting ingay lang. Napaka-sensitibo din kasi ng pandinig ko. Nang tingnan ko ang orasan ay magkakalahating gabi na. Ang kaluskos patuloy lang din na tipong naririndi na ako. Hindi na ako makabalik sa pagkakatulog. Kaya naisipan ko na lang na samahan na lang si Tito Luis
sa pagbabantay sa bangkay. Laking gulat ko na lang nang pagkapasok ko sa loob ay agad akong sinalubong ng nakakasulasok na amoy. Ang baho at para bang amoy na nabubulok. May halo rin yon ng alak. Agad kong nilapitan ang kabaong at laking gulat ko na lang na para itong nakabukas na. At may mga malalim na mga marka sa kuko sa gilid nito. Para bang may nilalang na nagbukas nun pero hindi natuloy dahil sa pumasok ako. Inikot ko ang paningin ko at nakita ang tulog mantika ang Tito Luis ko na sana ay gising at nakabantay sa kabaong. Ang amoy ng alak, nalaman ko kung sino ang salarin pero hindi ang nakakasulasok na amoy. Hanggang sa ngayon ay hindi namin alam kung saan nanggaling yon. Imbes na tito ko ang magbantay ay ako na lang ang gumawa noon. Kinaumagahan, galit na galit ang tita ko sa nangyari at doon ay nalaman ko rin na balbal pala ang may gawa nun. Hindi ko man yun nakita ay sa kahindik-hindik pa lang na ginawa niya sa kabaong ng tito ko, naninindig na ang balahibo ko.